Parusang kamatayan naman kinakarap ng isang dating opisyal ngayon ng China dahil sa korupsyon. At Madagascar top government executive pinababalasa matapos magprotesta ang libu-libong mga kabataan. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Joshua Garcia. Isang malawakang pagbabago sa gobyerno ang ipinag-utos ni Madagascar President Andry Rajoelina. Kasunod ito ng ilang araw na agresibong pag-aaklas ng mga kabataan dahil sa palpak na power at water supply services. Una nang sinibak sa pwesto ang kanilang Energy Minister bunsod ng issue. Batay sa datos ng United Nations, pumalo na sa 22 ang nasawi habang daan-daan naman ang sugatan sa protesta. Ayon kay President Rajoelina, sinimulan na nila ang pagtanggap ng mga aplikasyon sa maaaring maging susunod na Prime Minister. Mananatili namang interim officer ang mga nasa posisyon hanggang sa mabuo nila ang kanilang bagong gobyerno. Samantala, death penalty ang kinakaharap ng dating Agriculture Minister ng China na si Tang Renjian dahil sa kaso ng katiwalian. Batay sa desisyon, napatunayan ang pagtanggap niya ng suhol na nagkakahalaga ng mahigit 38 milyon dolyar mula 2007 hanggang 2024. Binigyan diin ng korte ang matinding pinsala ng issue sa interes ng publiko. Nabatid na isa lang si Tang sa ilang mga dating opisyal na idiniin sa kaso ng katiwalian bilang bahagi ng malawakang anti-corruption campaign ni President Xi Jinping. Sa Amerika, tuloy ang LeBron era sa loob ng basketball ring, kasabayan ng anunsyong pagsabak sa kanyang 23rd season sa NBA. Sa panayam ni LeBron sa Media Day, sinabi nito na excited siya na maglaro at nilinaw na wala pang balak na magretiro. Sa edad na 41, si LeBron ang kauna-unahang NBA player na nakapaglaro ng hanggang 23 season. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.